Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng share, like, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Tuligsain lang po natin itong mga nanunungkulan sa gobyerno mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kawatan, walang iba kung hindi pinagpipestahan ang pera ng bayan. Mga congressman, nandun lahat ang mga buhaya sa kongreso. Habang ang taong bayan nag-ihirap at kung may bagyo, lindol, ang kaya lang ibigay ng gobyernong ito, 5 kilong bigas, 5 sardinas, noodles at kapilang mga kababayan. Parang utang na lumabas mga hayop na ito mga kababayan. Samantala sila, mali-malit ang pera na inuuwi sa kanilang bayan, sa kanilang bahay mga kababayan. Nakakalungkot pong isipin na tayo pinagsasamantala, na tayo may hirap na kailangan pa ng tulong ng gobyerno at sinusulo lang nila ang pera ng bayan mga kababayan. Wala silang ibang ginawa kundi pinagpepestahan, pinagpaplanuhan kung paano makakuha ng pera ng bayan. Bakit? Kung wala lang flood control na dumaan na bagyo, goodbye ang trilyon-trilyong pera nating mga Pilipino. Nasa bulsa lang nila mga kababayan. Yan ang buong katotohanan. Pasalamat na lang tayo at may Diyos at siningil sila mga kababayan. Kaya tuligsain natin itong mga kampon ni Satanas mga kababayan. Walang ibang ginawa kung hindi kunin ang pera ng bayan at ipamudbud sa kanilang pamilya mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong report ni Pinky Web mga kababayan regarding po naman po doon sa kay Villanueva at Martires at Boying Rimulya na sinikreto o di umano ni Martires ang desisyon sa kaso ni Boying Rimulya mga kababayan. Pakinggan po natin mga kababayan. Caught off guard si Ombudsman Remulla ng umano'y secret ruling ng predecessor niyang si Samuel Martires na nagbasura sa 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaya naman pinaiimbestigahan na niya ito. Nagbabalik si Hannah T. Walang transparency sa ombudsman dati. Yan ang isa sa nakikitang problema ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bunsod na naging confusion sa naging 2016 order para i-dismiss si Senator Joel Villanueva kahapon matapos sabihin ni Remulla sa isang interview na hihilingin niya sa Senado ang pag-enforce ng 2016 dismissal order laban sa senador. Biglang may lumitaw na may nauna na palang aksyon si dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019. Ni-reverse ni Martires ang nasabing dismissal order dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Nag-ugat ang order para i-dismiss si Villanueva noong 2016 sa di umano'y misuse of pork barrel funds noong 2008 nung siya pa ay si Bac Party List Representative. Pero sa isang biglang lumitaw na 2019 decision ni Martires, hindi naman daw si Bac ang sangkot sa nasabing misuse, kundi Buhay Party List. Kahapon lang din lumabas sa publiko ang nasabing desisyon. Maging ang media, walang impormasyon tungkol dito. Kasi ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. Ang issue daw And when I was mga there kababayan, 2 weeks ago, when transparency. the first day. Ngayon, paano naging transparency mga kababayan? Ay hindi nga nila may live ang investigasyon ngayon sa ICI regarding sa flood control. Yun ba ang sinasabi nilang transparency? Bakit nung decision at sinagot naman sila ni ang sinasabi pala ng kaso na yun, ang Buhay Party List pala ang may kaso, hindi pala yung yung kay Villanueva. Ang Buhay Party List ni Atienza po yata yun, yung pala yata yung may kaso doon sa ombudsman. Hindi pala yung kay Villanueva na si Bac Party List mga kababayan. Ngayon, ito si Boying Rimulya, gusto yata nito na lahat ng desisyon ni Martires nung araw, kasi kulang daw sa transparency, kailangan daw yata, hindi nalaman ng media, hindi nalaman ng Senado. Pero bakit may kopya? At bakit niya nalaman na may desisyon na ganun? At mayroong kaso si Villanueva? Ay hindi ba nakarecord naman yan sa ombudsman, mga kababayan? May record po yan.
kung bakit ngayon lang lumabas ang desisyon ng 2019. Oh. Dahil ba dumating ka, nagbida-bida ka dyan, kaya lumabas? Pero ang desisyon 2019, may record, ba't hindi mo muna i-research mo na yung record, Mr. Remulla, bago ka maghumarap sa media? Yan ang mahirap dito sa taong ito, mga kababayan, kasi mahirap pa ito sa press con eh. Yun po ang kasi politiko po ito, hindi po ito basta-basta. Lumaki po itong politiko doon sa Cavite. At nadadala niya ang pagka-politiko niya doon dyan sa ombudsman ngayon. Bakit masasabing mga kababayan? Pag-upo niya sa ombudsman, ano ang mga banat niya agad? Mga kalaban sa politika ni BBM, mga kababayan. BP Sara, Bongo, Bato, yan ang mga banat agad niya. Buksan ang salin, si Pangulong Duterte, bubuksan ang Parmalin. Yan ang mga banat agad. Kung talagang gusto mo na diyan, hindi dapat mga politiko ang babanatan mo agad, Mr. Remulla. Puro mga kalaban ni BBM ang kinalaban mo agad dyan. Yan ang nakakalungkot lang isipin, mga kababayan. Kasi gusto nila ng transparency, pero hindi nila kayang i-live ang investigasyon ng flood control sa ICI. Gusto palang transparency. Pakita nyo sa taong bayan ang nangyayari sa loob ng investigasyon tungkol sa flood control sa ICI. Transparency para malaman ng lahat. Di ba po? Bakit hindi nyo kayang gawin yan? At ito, nagdesisyon si Martires na sa kaso ni Villanueva, sasabihin mo ngayon, walang transparency? Itinago yung decision? Ba't hindi mo tingnan yung record, mga Mr. Remulla? Mag-research kaya muna dyan sa loob ng ombudsman. Hindi yung nakita mo lang yung kaso at nakita mong dismissal, yung pala, na fake news ka dyan kasi buhay party list pala yan. Hindi pala si Bak party list, Mr. Remulla. Di sino ngayon? Tapos ngayon, ang issue, sasabihin mo, transparency. Dahil hindi nalaman ng media, hindi lang laban ng Senado. Bakit hindi nyo rin buksan ang kaso ng anak mo? Bakit na-dismiss? May transparency ba doon? Nagulat na lang ang tao, nalaman na lang na absulto yung anak mo. Sa anong dahilan? Pinaliwanag ba ninyo? Bakit na-dismiss yung kaso ng anak mo? At bakit ayaw nyong ilabas ang investigasyon ng ICI? At isa pa, bakit pag tuwing lumalabas ang pangalan ni Romualdez sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, nahihinto ang investigasyon? Yung ba ang transparency na sinasabi mo, Mr. Remulla? Paano kami maniniwala sa inyo? Kung ang gusto mo, nalalaman ng tao, pero kayo, may mga desisyon kayo na hindi pinapaalam sa tao. Di ba po? Hindi transparency yan. Selective yan. Kasi bakit? Paano hindi naging selective? Ang sinasabi nyo lang, puro mga kalaban sa politika. Kasi politiko ka. Ang ombudsman, tatahimik lang nagtatrabaho yan. Pag nakabuo na ng kaso, saka ipapalit sa sandigan. Kayo lang po kasi kayong investigation body, pero hindi kayo ang maglilitis ng mangangalap lang kayo ng ebidensya, masampahan ng kaso yung isang individual sa sandigan bayan. Yun po yung trabaho ninyo dyan. Hindi ka pwedeng harap ng harap sa media. Ikaw, bago ka umupo dyan, ilang beses ka nang humarap sa media. Puro media, puro ka pa media. Sanay ka pa naman sa bending the law. It's not a break the law. Paano hindi naging break yun, Mr. Remulla? Pag binid mo na, binrek mo na yung batas. Paano ka ba naging abogado? Sabagay, hindi ka naman yata lumaban sa active doon sa loob ng korte. Active ka sa loob ng kongreso kasi politiko ka nga eh. Di ba, sir? Yun ang nakakalungkot. Naghahanap ka ng transparency, pero ikaw, hindi mo, mayroon pa kang balita na bago ka bumaba sa ombudsman, sa DOJ, may dinesisyonan ka daw ang kaso ni Trillanes, dinismiss mo daw. Lumabas ba yon? Wala.
Pero balita lang naman yan, pero hindi naman konfirmado, di umano, narinig ko lang naman. Pero malalaman din yan kasi sigurado may magtatanong naman dyan sa DOJ kung ano ba talagang kaso yun ni Trillanes na bago ka bumaba na dismiss Mr. Boying Rimulya. Di ba po? Pero malalaman din ba po yan kasi yun ang umuugong na balita. Pero hindi naman ako konfirmado dyan. Ay naririnig-rinig ko lang naman. Pero kung gusto mo talaga ng transparency, Mr. Rimulya, ilathala mo lahat. Hindi lang mga kalaban ng politiko ni BBM, mga kalaban ninyo. Alam naman po natin kung paano ka nilagay dyan. Binali nyo na talaga ang batas. Kahit na may kaso ka, tagdad ka ng kaso, ikaw pa rin ang pinili ni BBM. Bakit? Bakit kaya ikaw pa rin ang nilagay ni BBM dyan? Sir, ang dami mo namang kaso. Alam mo naman, nagdudumilat yung kaso mo sa Supreme Court. Nung pinail ni Baste, pinail nila Attorney Torion, may pinail ka pang disbarment. Paano nagdudumilat? May file ka pa doon sa ombudsman mismo, ni Amy Marcos. Tapos bigla ka nandyan sa ombudsman? Saan ang delikadesa mo, sir? Yun lang ang tanong ko po. Kasi mga kababayan, gusto nyo pala ng transparency, bakit hindi nyo magawa? Tinisilip nyo yung ibang tao na retirado na at buksan mo ang record. Baka gusto mo lang maging sumikat ka kasi gusto mo laging nasa media ka. Hindi ka magiging senador, sir. Maniwala ka sa akin. Hindi ka mananalo. Kasi bakit? Hindi sana yung Pilipino na binibend ang batas. Katulad na lang sa pagpapakidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Di umano, ayon kay BP Sara na kinidnap ninyo. Ikaw yung namuno doon. Ikaw yung nag-aktong judiciary. Hindi ka naman judiciary. Executive ka, sir. O, di ba? Yun ang nakakalungkot lang, mga kababayan. Itong taong ito, naghahanap ng transparency, pero sila, nilalabag nila yung batas. Nilabag nila yung batas doon kay pag-aristo kay Pangulong Duterte. Ano nila? Ay, ano nangyari doon sa kaso ng anak mo? Bakit biglang na-dismiss? Pag-upo mo, halos 1 linggo, 2 linggo lang yata, na-dismiss agad yung anak mo. At natanggal pa ang PDEA na nakahuli. Yun ang, isipin mo, ganun ka, natanggal pa yung nanghuli. Di ba, sir? Sir, alam naman ba natin may karamdaman tayo? Sana naman po, minsan naman sa buhay mo, gumawa ka naman ng tama para naman tanggapin ka sa langit, sir. Yun lang ang pinagdadasal ko sa'yo. Na sana, gumawa ka naman ng tama. Huwag kang sunod ng sunod kay BBM na kahit mali, sige lang. Masunod lang ang gusto niya. Huwag pong ganun, sir. Medyo may edad na po tayo at alam naman po ninyo, siguro sa sarili may karamdaman na rin. Dapat po, binigyan na po kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na madagdagan pa ang buhay ninyo. Sana naman po, gamitin nyo naman po sa tama. Kasi naglilingkod po kayo sa bayan, hindi para paglingkuran ng amo ninyo na si BBM. Ang taong bayan po ang pinaglilingkuran nyo dapat. Kasi ang siniswide nyo galing po sa taong bayan, hindi po galing sa bulsa ni BBM, Mr. Boying Rimulya. Minsan naman po sa buhay mo, gumawa naman po kayo ng tama, sir. Diba po? Yun lang naman po kayo, sir. Transparency, transparency mo. Hindi yung harap ka ng harap sa media. At bugahan yung mga kalaban sa politiko ng inyong amo. Mali po yun, sir. Sana, kung transparency, buksan ninyo. Bakit nakakapagtaka po kasi, nung matapos mag-testify ni Romualdez, ilalive niya ninyo ang ICI. Bakit ganun? Bakit? Ang gusto marinig ng tao, yung salita ni Romualdez. Di ba po? Yun po yung buong katotohanan. Tapos bigla niyong ilalive na lang daw. Ilalive na lang kasi marami ng taong hindi naniniwala sa ICI. Yun nga po, di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lang po ako, mga kababayan. Palambing naman po ulit ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0.
Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. God save the Philippines.